Public service muna tayo. At kailangan papasukin na natin ito at medyo yung aming dalawang bisita, yung isa ay biktima po ito, anak ng biktima na pumanaw po, OFW. At narito po dahil yung kanyang ina na namatay noong October pa last year, hindi pa mauwi ngayon. Lumapit po siya dito sa ACT-CIS. At siyempre naman, nasa paligid-ligid po itong isa sa mga nominee nila, si Miss Nina Taduran. Ma'am Nina, good morning. Good morning, Kuya Erwin. Paring Erwin. I believe lumapit yata sa ACT-CIS ito, itong si Ram Corpus para sa kanyang ina, may ayuda. Alam ko naman na swak na swak at eksperto ninyo ni Toll Rapid sa kabilang istasyon. Yes. Yung mga ganito pagpapawid. Pero padyang merong twist ng konti. Namatay yung nanay niya ng October 27, 2018. Pero bakit hindi pa mauwi, Miss Nina? Okay, ganito yan, paring Erwin. May mga cases kasi like, pag natural death, mas mabilis. Kasi walang crime kang dapat investigahan, kung may foul play, etc. So in this case, na natural death nga yung nanay niya, dahil isa pala itong nurse, pagkatapos na comatose muna last August, and then namatay nga last October 27, kaya tayo nakikiramay talaga. Siyempre yung stress ng family. Ngayon, there are cases na, especially kung natural death, inaabot talaga ng 3 months. Bakit 3 months? Bakit 3 months? Kasi aayusin pa nila lahat ng mga papeles, and then kung wala naman talagang foul play, kasi in this case nga natural death, at hindi pa counted doon, ito pa paring Erwin doon sa mga hindi nakakaalam, ang basis pala niyan, hindi pa counted doon sa 3 months na yon, yun ang maximum Pwede rin kasing earlier, kung wala na talagang problema. So, there are cases kasi na merong problema like for example, may mga holidays pala hindi counted yon. Yung dumaan yung Pasko hindi counted yon. Yung bagong taon, yes. Hindi yan. So yun yung 3 months. So kung October 27, di ba dapat January 27? So most probably kung iaawas natin yung Pasko nga, tapos nagbagong taon at ibang holiday sa Saudi Arabia, so malamang by February pipilitin talaga natin na mapauwi na talaga. Pero meron naman tayong options. Ang ACT-CIS, may options tayo na pwede lalapitan. Puntahan muna natin Miss Nina, itong si Ram Corpus. Ram, yung si mama mo namatay October 27. Opo, Idol. 2018. Opo. Alright. And then, merong lang, lumapit na ba kayo sa ibang mga ahensya? Ano mga nilapitan nyo na ahensya? Nung actually comatose pa yung nanay ko, lumapit na po ako sa OWA. Okay. Pero dahil ang hiling ko po sana makapunta doon. Makapunta, of course. Makita man lang yung nanay ko po. Opo. Pero sabi sa akin nung nakausap ko sa OWA, mahabang proseso ito. At depende pa daw sa employer ng nanay ko kung bibigyan ako ng visa or not. Tapos pag nagpa-follow up po ako doon, ang laging tinatanong sa akin nung nakakausap ko kung tumawag na ba sila sa inyo. Parang laging ganun yung tinatanong sa akin. Sino nagtatanong? Yung case officer po doon. Case officer saan? Sa Saudi? Sa OWA po. Sa OWA? Sa OWA. Sa OWA dito o OWA doon? OWA po dito. Dito? Opo, nagtatanong po ako ng update kung may update po ba, kung may possibility po ba na makapunta ako doon. Ang tinatanong niyo sa akin, may tumawag na ba sa'yo? Kasi paring Erwin, ito pala, 11 years na kasi, kaya direct hiring na. Wala nang accountability sa agency. Kasi kung may agency, pwede nating i-compel na kailangan papuntahin nyo doon, dapat nung comatose pa lang, yung kanyang nanay, yung agency, kung may agency dito, talagang yun ang dapat magpalipad sa kanila. Whether yung asawa or mga anak. Yan din yata, Miss Nina, na kaya dinidiscourage ng gobyerno natin na pumasok sa direct hiring. Kasi hindi ma-monitor ka agad pala. True, pag direct hiring, kagaya, pero kung dumaan ka sa mga agency, dumaan ka sa, lalo sa POEA, parang may protection ka. May mga lalapitan. Unlike sa direct hiring.
mag-hire. And pwede mong i-pressure si agency na, Oo. agency, kailangan mong paliparin agad yung family, Aha. yung immediate family nitong nitong OFW. Oo. So, what you're saying, Miss Dinya, pwede. May pamamaraan na mapauwi ka agad yung nanay nito because ang dami na nga niya palang pinuntahan in October Meron, pa. Pero ngayon ko lang nalaman na meron pala talagang waiting period na 3 months. Yes, oo. Oo, para mapauwi yung... Pag natural death pa yun, what more kapag di ba yung, alimbawa, tumalon sa, di ba may mga ganun tayong cases na tumalon nga sa building. Hindi lang po sa Middle East, pati sa mga ibang countries like Singapore, Hong Kong, may mga ganun, kung may mga suicide. Oo, may mga ganun sila kasing kanya-kanyang kanya-kanyang polisiya. Guidelines sa iba't ibang bansa. May narinig ako, kasi lumabas na pala ito sa isang dyaryo, may nag-react, bakit daw ang bagal daw ng gobyerno tulungan itong maiuwi ang bangkay nito. Whereas yung dalawang naghahani mo sa Maldives, naiuwi ka agad. Ayun na nga daw, questionable pa pagkamatay. Ano ba talaga kinamatay noon? Bakit ka agad na ipauwi dat? Sinagot pa ng DFA. Ito raw hindi. Bakit ganon, Miss Ning? Yun na nga kaya nga alam mo, paring Erwin, it's about time, di ba? Ito nga ang ACT-CIS party list. Isa yun sa pagtutuunan natin ng pansin. Kasama yun sa ating legislative agenda. Yung mga OFWs, di ba? Gusto nga natin panagutin talaga. Unang-una, yung mga agency. Right. Yung mga recruitment agency. Kasi dapat may close monitoring ka dun sa mga OFWs na pinapaalis nyo ng ibang bansa. So, lalo na, in this case din, dapat din yung gobyerno, regardless, di ba? Ito porke pinag-usapan, naging controversial kasi yung sa Maldives, di ba? So, ang daming sumakay. Napansin ko ba lang niya pag pinag-usapan ng isang kaso, napakabilis ng mga ahensya. Oo, pagka naging controversial at yung media pumasok na sa eksena. Alam mo na kagaya media. nitong pobre na ito, dahil walang media, 1:30 tsaka 2:30 lang ang nilapitan, kaya walang nangyayari. Kaya this time, ang ACT-CIS party list at saka, syempre, ikaw. Alam ko na. Kung hindi nakakatulong ang DFA, at hindi nakakatulong ang OWA, meron akong lalapitan. Nako, sige. Sir Ram, itong lalapitan ko, sigurado, tatawagin ka pa ng mga staff nito at kukulitin ka hanggang mamayang gabi. Nasa linya po si Kuya Bongo, ang Special Assistant to the People. Magandang umaga po, Kuya Bongo. Magandang umaga, Boss Erwin, at magandang umaga sa mga tagapakinig nating Pilipino. Ay, nako, kasama po natin si Miss Dinya Taduran dito, sir. Hindi po ito wanted sa radyo. Ito Tutok Erwin Tulfo. Pero lumapit po kasi, Kuya Bong, itong si Ram Corpus, yung kanyang ina, namatay sa Saudi noong October 27, 2018 pa, sir. Last year pa. Lumapit na siya kung saan sa ahensya, sa OWA, sa DFA, sa UMWA. Ala naman nangyari. Ngayon, desperado na si Mama at lumapit na nga dito sa ACT-CIS. Sabi naman ng ACT-CIS, the only way na mabilis ang tulong dito ay sigurado kay Kuya Bongo. Kaya kami naisip namin na kayo na mismo ang tawagan. Ito na rin ang request ng tao na Kuya Bongo ay nakakatulong. Paano kaya ito, sir? Opo, asahan niyo po na kunin ko lang po ang mga detalye. Mamaya, pagbaba natin dito. Opo. At sa abot ng aming makakaya, mapauwi kagad natin yung yung nanay po. dito. Nanay po. Bangkay po nung October pa raw po doon sa freezer nung isang ospital, sir. Hanggang ngayon, gusto lang nila mapaglamayan, maburol yung nanay. Opo. Sa lalong madaling panahon po. Tutulungan natin. Nako, maraming salamat po, Kuya. Yan po, gusto kong isulong talaga kita niya. Kakabanggit ko po isa sa aking mga plano ay magkaroon tayo ng Department of OFW. Kita mo ang nangyayari ngayon. Lalapit sila sa ACT-CIS, lalapit sila sa atin. Kahit saan na lang po silang ahensya lalapit. Ngayon, kung meron na tayong Department of OFW, isang departamento na lang po makikipag-coordinate sa Embahada, halimbawa sa Saudi, sila lang po makipag-coordinate sa OWA o sa POA, even sa DFA, isang opisina na ho makipag-coordinate. Para hindi na ho sila papasa-pasa para sayang yung panahon at saka katulad niyan, napakatagal na pong nasa Saudi. Yan po ang gusto natin mangyari, mapabilis yung tulong sa kapwa. Iba pa ito, Kuya Bongo, sa Department of Labor. Hindi po ito under sa Department of Labor. It is an agency itself. Department of OFW para just to focus on OFW concerns po lahat. No? So,
Kagaya pag namatay, papauwi, kagaya Opo. mga sinasaktan, kailangan umuwi na kayo, pwede na lumapit doon. Opo, yun lang lalapitan nilang departamento. Sariling departamento, may secretary, may mga RT rin po. So yan ang plano ko pong gawin pagdating ng panahon po. Isusulong ko ito Department of OFW para nakatutok lang po sa mga OFW natin, sa mga kamag-anak ng OFW natin na mag-coordinate po. Okay, Senator Bongo, good morning po sa inyo, Nina Taduran po. Alam nyo, Senator, maganda po yung panukala ninyo at sana po isulong nyo rin na kapag kayo mga kamag-anak po ng ating mga OFWs ay halimbawa po na comatose, biglang na ospital, na walang dahilan, dapat po sana yung mga kamag-anak payagan na ipalipad kaagad para sana magbantay kasi po yung stress nila up to now, 'di ba, simula po nung na-comatose yung nanay niya up to hanggang namatay po, hindi man lang nila naalagaan na sila yan. Opo, sana po isama din po yun. Opo, yun. Lahat na po. Para may magtutok talaga at tumulong, mag-process, paano makalipad agad yung kamag-anak. Opo. So, lahat po ng OFW concerns po, ito, tututukan ng Department of OFW. Yun po ang aking isusulong. Alam nyo na anong nakaraang buwan nga po, dun sa kapatid mo, Boss Erwin, ang Yes, sir. programa, pero po lumapit sa akin na kasi ni-recruit nila, pinapunta ng Kuwait yung Siyam na masaista. Pagdating po doon, pinagmasahe, and then wala sa kontrata, pina-extra service. Nagkasakit po, ito pinagamot natin at 2 months po hinanap natin yung illegal recruiter. Pinailan natin ang kaso, nagtago. So, lahat ng surveillance po ginawa natin hanggang finally nahuli. Unavailable po yun. Nakakulong ngayon yung illegal recruiter. So, tulad ng mga ganun, hindi naman kailangan na tayo pa at sa atin pa sila lalapit sa ACT-CIS. Meron na po tayong Department of OFW. Yun na po lalapitan nila. One-stop shop pa rin po. So, pero kasi ngayon, sir, ang nangyayari, parang napapansin namin, ako, si Tol Rapi, sila Miss Ninya dati sa One sa radyo, kapag direct hire, parang ang hirap pa uwi. Dito sa sinasabi mo, bagong ahensya na Department of OFW, kahit na direct hire, pwedeng lumapit dito yung pamilya? Lahat po ng concerns ng OFW, lahat tulad ng makipag-coordinate sa embahada, makipag-coordinate po dun para makalipad yung kamag-anak. Yun, tutulong lang, mag-a-assist talaga sa lahat ng mga pangangailangan ng mga OFW natin. Kung nandito man sila sa Pilipinas, yung kamag-anak nila nagtatrabaho sa abroad, ito yung departamento na lapitan nila. Kung sakaling meron pong inaapi doon sa ibang lugar at gusto umuwi, nandun sa shelter homes, yun, meron ka agad makipag-coordinate, makukuha ka agad yung detalye. Hindi katulad ngayon na hindi nila alam saan sila lalapit. Pupunta sila ng DOLE, pupunta sila ng DFA, pupunta sila ng OWA, POA, ipapasa sila hanggat sa dulo, lalapit sila sa inyo, sa programa, lalapit sa Office of the President. Ubus yung panahon nila, ubus yung pamasahe, sa kakaikot man lang at bigit. Alam mo, sir, habang nagsasalita kayo, pumapasok ito mga mensahe dito sa Facebook ko, lahat to nanonood, agree ho, lahat ng OFW agree dyan sa sinasabi nyo at inaantay nila yung sinasabi ho rin nyo. Sana nga raw kayo palarin dyan at para may magsusulong ng ahensya nito na dapat matagal na pong ginawa ng iba pang administrasyon. Alam nyo po, naintindihan ko ang trabaho ng isang OFW. Pag pupunta kami sa ibang bansa ni Pangulong Duterte, nag-iiyakan po sila pag nakikita si Pangulo. Alam nyo, hindi po nababayaran ng lungkot. Kung mas nanaisin po nila magtrabaho na lang dito sa ating bansa, subalit kailangan nila maghanap buhay, pumunta ng ibang bansa, kahit mapalayo sa pamilya para po may padala sila sa kanilang mga pamilya. Kaya sabi ko, kaya mahal na mahal nila si Pangulo kasi mayroon silang peace of mind na alam nila yung mga anak nila na nag-aaral dito sa Pilipinas ay safe po. Kaya nagtataka kayo bakit gano'n na lang po ang popularity ng ating Pangulo. Kahit na kahit anong paninira ang gagawin nila. Alam nyo bakit? Gusto nyo malaman? Okay, sir. Kasi po, halos lahat ng Pilipino, 75% ng Pilipino po, ang importante sa kanila na nakakalakad yung kanilang anak
lalong-lalo na po yung mga OFW na nagtatrabaho, hindi po napapalagayan kung nasan yung anak nila. Kung alam nilang safe yung anak nila sa Pilipinas, nakakapaglakad sa gabi, nakakauwi sa kanilang mga pamamahay ng safe, eh yun po, importante doon. Meron silang peace of mind. Kaya gano'n na lang po, kamahal ng OFW si Pangulong Duterte. Sir, Mahal namin ng OFW. Tutukan ko talaga yan. Pangako ko yan sa inyo. Sir, may papakiusap daw po itong anak ng biktima. Go ahead, Ram. Opo. Good morning po, Senator. Good morning po. Sana po matulungan niyo po kaming mapauwi yung nanay ko. Yun lang naman po yung hiling namin na mapauwi siya, mabigyan lang siya ng magandang burol at makasama lang namin siya ng nung huling sandali. Yun lang po, Opo. Senator. Asahan niyo po sa lalong madaling panahon. Tutulungan po namin makabalik po. Maraming salamat po. Sige po, sir, off the air. Bibigay po namin yung number niya ho sa inyo or number na para ma-coordinate. Coordinate na lang po. Opo. Maraming salamat po, Kuya Bongo, sir. Thank you. Huwag po kayo magpasalamat sa amin. Trabaho natin yan lahat sa ating kapwa. Thank you po, sir. Mabuhay po kayo. Thank you.